Hey, what's up guys? So ayan, nagkaroon naman tayo ng isang opportunity para makapag bike at the same time makapag share o makapag vlog. So this time ang share ko sa inyo mga lods yung journey natin sa pag-apply dito sa Pilipinas. So last time sinubukan ko na magpasa ng resume sa isang agency dito sa malapit lang dito sa amin. At yun nga, marami silang hiring mga lods na nakita ko, iba-ibang agency yun eh. So isa lang yung agency na kung saan pwede tayo kasi nga walang nakalagay na age limit. So sinubukan ko magpasa, ayan, in-interview ako ng konti at tinanong kung ilang taon na ako. So pagkasabi ko na I'm 44 years old, ayan, sige sir, sabi niya, ipo-forward ko yung papel niyo sa office. Pagka nagustuhan kayo ng employer, tatawagan na lang namin kayo. So ganun yung mga bigahan mga lods pagka alam mo na, di ba, ang pagka hindi ka kursunada nung nag-interview or pagka hindi ka qualified. So yan, share ko lang sa inyo yung journey natin sa Pilipinas sa pag-apply ng trabaho. Kaya gusto kong i-share sa mga kababayan natin na nasa South Korea. Ayan, habang nandiyan pa kayo sa South Korea, pumili kayo ng trabaho na magkakaroon kayo ng skills. Kasi yung pagiging machine operator, production operator, parang hindi siya in demand para sa ibang bansa. Kung siguro kung bata-bata ka pa at medyo pwede ka pa sa ibang lugar, pasok ka pa dun sa age limit nila, so pwede pa. Pero sa mga thunders na katulad ko, ayan, kung may balak kayong maglipat na iba pang bansa, malalaking bansa after yan sa Korea, ayan, maipapayo ko sa inyo, maghanap kayo ng trabaho na makakapulot kayo ng skills. Yung welder, ayan, CNC operator, CNC technician, mga ganyan, heavy equipment na operator, ayan, yan yung mga in demand na trabaho sa ibang bansa. Pero pa dun sa mga mga lods, sa mga medical professionals, no, kasi number 1 yan eh, na in demand talaga sa mga malalaking bansa. So sa mga tulad nating factory worker diyan sa South Korea, ayan, kung balak nyong lumipat pa na iba pang mga bansa, mag-acquire kayo, mag-aral kayo ng mga medyo mabibigat na skills para pag uwi nyo rito sa Pinas, if ever na maisipan nyo uling mag-abroad ulit or umalis ng bansa, ayan, meron kayong ma-applyan ng mabilisan. So maraming mga nakakaalis mga lods na may edad, kaya lang yun yung mga tinatawag na highly skilled worker. So sa mga tulad natin na production worker lang, ayan, machine operator lang, ayan, medyo hirap tayo makapasok kasi nga unang-una sa edad natin, di ba? Kung bata-bata pa, pwede pa. So yan, share ko sa inyo mga kababayan na nandiyan sa South Korea. Mag-aral kayo or mag-ano kayo ng mga training diyan, yung mga certificate, pwede rin yan. Ayan, sa Philippine Embassy may mga pa-training diyan kay Ma'am Nimpa Kim, kay Ma'am Jenny Kim. Ayan, yung mga kababayan natin diyan na nagtatrabaho sa mga diyan, Philippine Embassy at saka sa iba pang mga sangay ng gobyerno diyan sa South Korea na nagpapat na training sa mga EPS worker diyan. Usually sa mga EPS na patapos na ang kontrata, ayan, yun yung mga binibigyan na ng training para mauwi man sa Pilipinas o magbalak man na mag-apply sa iba pang bansa, mayroong mga certificate. So meron tayong certificate na isa, automotive, kaya lang syempre hindi man sa experience natin yun sa naging trabaho natin dyan sa South Korea. So ayan lang mga lods, may share ko sa inyong araw, sa inyo ngayong araw. Hopefully nakapull kayo ng tips or idea. So ayan, thank you. Ayan, share ko sa inyo yung kapaligiran natin. Ayan, nandito tayo sa Zambales, Tarlac Road. Nagbisikleta tayo mga lods. Tumaybet tayo ng isang ride. So ayan lang mga lods, thank you so much for watching. Ingat-ingat, God bless sa inyo lahat. Laki na nasahod sa Korea, 97,000 pesos na, isang buwan lang, di ba? Saan ka pa? So sana kung nandiyan pa tayo, natikman pa sana natin yan, kaso wala na. Pero bahala na si Lord.